PNP, iniligtas ang isang inabandonang bagong silang na sanggol sa Cebu City. Ayun nga po, ito po halos tatlo po ang inabandonang sanggol sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pag mag-ano kayo, hindi puro sarap lang. Aray ko. Hindi puro kayo sarap. Pagdating na nilabas na yung bata, ayaw nyo na. Salbahay mga magulang to Ayan po nailigtas po ng PNP ang inabandonang sanggol. Puro kayo sarap. Aray ko. Di ba? Salbahay yung mga magulang na ganyan. Yung iba inaabandon na yung mga anak Di ba? Nung ginagawa nyo, napapaye kayo. Yeah! Di ba? Nung nung ginagawa niya, napapa-a kayo. Yeah! A. Aray ko. Tapos nung mga anak na, iiwanan nyo. Napakasama na ugali nyo. Yan, kumbaga, 1,000,000 kasalanan yan sa Panginoong Diyos. Tandaan nyo yan. Napakasama po niyan sa ating Panginoong Diyos. Sa kinikilala nating mga Diyos. Kaya napakasama po niyan na i-abandonan mo yung biyaya yan Biyaya ng Diyos yan. Yung iba nga, hirap na hirap magkaanak kayo, aabandonahin nyo. Puro kayo sarap! Puro kayo sarap Nanggigigil talaga ako sa mga ganitong tao Diba? Pakita ko sa inyo, may dito may mga inampon nga kami dito foreigner. May inampon kami dito, foreigner. Si Kulot. Ayan po saludo po sa PNP. At walang iya yung mga magulang na yan Sinagip po ng PNP ang isang abandonadong baby na natagpuan po, na nilagay lang sa isang parang nilagay lang po sa isang eco bag. Grabe, no? Nilagay lang sa eco bag. Napakasama ng magulang na to. Saludo po sa ating PNP, At ito po, 3 most wanted in qualified theft caught in PNP crackdown. Ayan po, nakahuli po uli ng 3 most wanted person ang ating PNP regarding pong qualified theft. In a decisive display of law enforcement efficiency, the Philippine National Police successfully arrested 3 of the country's most wanted individuals involved in multiple counts of qualified theft, securing justice and strong message against criminality. Ayan po ang ating PNP. Ayan po sadali lang. Tubig, barley. Tubig. Ayan ayan po, nahuli po ng ating kapulisan. At shoutout po sa ating kapulisan. Gaya nga po ng sinabi ko, 1% na lang po. Tandaan nyo to, ang kidnapping po sa ating bansa, 1% na lang po. Yan ayon po yan sa pag-aaral ng DILG at PNP. Dahil po, noong panahon po na nandito yung Pogo, umaabot po tayo ng 30% kidnapping issue. Ngayon pong inalis ang Pogo, umabot na po sa 1% ang ating kidnapping case. At yung 1% na yon ay nasa Davao!
Opo, tama kayo. Yung 1% na yun nasa Davao. Dahil may nawawala pong 14 na tao sa Davao. Dapat 0% eh. Naging 1% pa dahil itong Davao may nawawalang 14 na tao. Sa Davao naman po, kitang-kita nyo naman, napakadumi. Napakadumi ng Davao. Konting ulan, lagpas tao ang baha. Bakit? Adik! Bakit? Adik po kasi ang namumuno. Kaya sasabog-sabog at walang ginagawa sa Davao. Oh. Sasabihin ng iba dyan, Yolo, bilang DDS, I am disappointed with your invento. Siyempre, hindi maniniwala sa akin ang mga DDS. Diba? Sabihin nila, invento. Hindi ko po iniimbento yan. At actually nga po, meron akong papakita sa inyo mamaya na ang Davao po, nagkalat talaga ang mga adik. At hindi lang po yun. Na-vlog po ng foreigner. Kasi po, meron pong foreigner na dumalaw sa Davao at naglalakad-lakad siya at hinarang siya ng mga adik! Adik po. At eto nga po siyempre sabihin ng iba, eto po, papakita ko sa inyo. Ayon po sa isang statistics, eto po papakita ko sa inyo. Tayo naman po dito ay, ayan ayan po Davao City, pinaka-unsafe na lugar sa Pinas. Dahil sa matinding pagbaha na halos umaabot sa lampas tao sa simpleng pag-ulan lang. Nagkalat din ang mga durugista! Yan po, ayon po yan sa Wow Pilipinas. Ayan po tama naman to Davao po ang pinaka-unsafe. Kinakabahan po ang mga tao dyan sa konting pag-ulan. Diba? Kasi nga po, walang ginagawa yung mayor. Kundi pumasok ng alas 2 ng tanghali dahil kagaling po sa Shabu. Aray ko. Diba? Kagaling sa Shabu. Siyempre, tanghali ka na magigising. Minsan nga, wala pang tulog si mayor Sobrang sipag daw Sobrang sipag ni mayor. Kakabaril ng mga Yan po Davao, pinaka-unsafe na lugar sa buong Pilipinas. At nung nakaraan lang po, tignan nyo po sa mainstream media, Davao, pinaka-traffic sa buong Pilipinas.